Really, Daddy? Paniniguro ni Jumad kay Judah. Of course man, magaling na ako. Sagot naman ni Judah dito. Nang narinig ko kagabi na tinawag niya ang pangalan ko ay sobra-sobrang saya ang naramdaman ko. Pero wala akong ibang nagawa kagabi kung hindi ang yakapin na lamang siya ng mahigpit at umiyak sa kanya. Nakaupo pa din ito sa kama habang nakasandal sa headboard ng kama. Pinapakain siya ng kambal. Medyo wala pa itong lakas kaya naman kailangan niya pang ikondisyon ang katawan niya. Kakaalis lang din nila Tito Romel at Lola. Daddy, we have a good news for you. Malambing at magiliw na sabi ni Shelin dito. Pero sa kabila noon ay agad akong kinabahan sa gusto niyang sabihin. Baby, pumunta na kayo kay Yaya at maligo. Ako nang bahalang magpakain kay Daddy, okay? Pero Mami, sasabihin ko pa kay Daddy yung good news. Nakangiting sabi nito sa akin. Pero sa tiyan ko nakatingin. Next time baby, take the bath first, okay? Agad bumagsak ang balikat nito pero nagawa pa ding sundin ako. Let's go now, Shelin! Tawag sa kanya ni Jumad at tinakbayan pa ito palabas. Sinundan ko sila ng tingin at nang tuluyan ng masara ang pintuan ay agad akong bumaling kay Judah. Bigla namang nagtaasan ng mga balahibo ko sa tingin niya sa akin. Nakataas pang isang kilay nito at ang labi niya ay nagbabadyang magbigay ng isang pilyo at nakakalokong ngiti. Hindi ko na lamang pinansin iyon. Kumain ka na, subuan mo ko. Utos niya. Napairap na lamang ako at lumapit sa kanya. Pero napahiyaw ako na bigla ko nitong hinila kaya naman napakandong ako sa kanya. Agad nitong inikot ang dalawang braso niya sa bewang ko at agad akong niyakap ng mahigpit. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka umiiyak kagabi. Malambing na sabi nito habang nakasubsob sa tagiliran ko. Wala yun, namiss na kasi kita. Alanganing sabi ko habang pilit kong pinipigilan ang nagbabadyang luha at hikbing gustong kumuwala. Gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya pero pinili kong sarilinin na lamang to. May problema, alam ko meron. Matigas na sabi nito pero nanatili pa din siya sa kanyang posisyon. Wala nga, ang kulit mo naman, mahinang sabi ko. Gusto ko na sanang sabihin yun sa paraan na kunwari ay naiinis ako pero hindi ko magawa dahil parang may malaking batong nakaharang sa lalamunan ko. Tiningala ako nito at matalim na tiningnan. Napaiwas naman ako ng tingin dahil doon. Kahit marami na kaming napagdaanan ni Judah ay kakaiba pa din ang nararamdaman ko sa tuwing titingnan at lalapitan niya ako para pa din akong bumabalik sa pagka-teenager. Mahal mo pa ba ako, Sheila? Seryosong tanong niya. Agad ako napatitig sa kanya. Sa pagtitig kong iyon ay sinigurado kong punong-puno ng pagmamahal para masagot ang tanong niya pero mukhang hindi niya ito makuha. Huwag mo akong titigan, Sheila. Sumagot ka. Seryoso at nagbabantang utos niya. Sa una ay tumango lang ako. Oo naman. Hindi mo naman yan kailangang itanong yun. Paniniguro ko sa kanya. Labas sa ilong. Tamad na sabi nito at mabilis na tinanggal ang braso niya na kayakap sa akin. Agad niya itong inilipat sa likod ng ulo niya kaya naman nakita kong pag-flex ng biceps niya. Hindi naman depensa ko. Pero hindi ako nito pinansin at pumikit pa. Agad namang dumapo ang mga mata ko sa nakaawang na labi nito. Namumula ito't medyo namamasa. Ilang lunok muna ang ginawa ko bago dahan-dahang inilapit ang mukha ko sa kanya. Naalala ko dati nung gusto kong malaman kung mahal na ba niya ako o hindi pa. Hinalikan ko din siya noon. Libo-libong boltahe ng kuryente ang naramdaman ko na maglapat na ng tuluyan ang aming mga labi. Dahil dito ay kusang napabikit ang mga mata ko. Pero nainis ako nang hindi man lang sinuklian ni Judah kaya naman mas lalo ko pang idiniin ang labi ko sa kanya. Agad kong naramdaman ang pagguhit ng pilyong ngiti sa kanyang labi kaya wala akong nagawa kundi ang humiwalay na lang. Kung makangudngud naman ito ng labi niya, natatawang sabi niya, inirapan ko na lamang siya habang nakayuko. Akala ko ba gusto niyang sagutin ko ang tanong niya kanina? Ngayon naman ipagtatawanan niya ako. Nakakainis siya. Napakahayok. Mas lalo pa itong tumawa. Nakakainis ka, hiyaw ko at umalis na sa pagkakandong sa kanya. Teka, bakit? Natatawang tanong pa din niya. Dumiretso ako sa may sofa at umupo doon.
Magpapaalam nga pala ako. Pigil ko sa kasiyahan niya. Tumaas lamang ang kilay nito. Gusto kasi akong isama ni Mami. May kailangan siyang daluhang seminar sa may Laguna. Pagpapatuloy ko, agad kumunot ang noo niya. Ilang araw? Mga 1 to 2 weeks. Alanganing sagot ko. Ganun katagal? Pinaglolo ko mo ba ako, baby? Seminar 2 weeks? Iritadong sabi niya. Hindi ko alam, pero baka kasi may iba pa siyang puntahan o ano. Kailangan daw kasi niya ng kasama, sagot ko. Agad nitong iniwas ang tingin niya sa akin at humalikip-kip. Hindi ba pwedeng si Celeste na lang? Ayaw naman ni ate ng ganun. Hindi mo siya mapipilit. Kagagaling ko lang, iiwan mo agad ako. Panunumbat niya. Napatayo ako at dali-daling tumungo sa kanya. Umakyat na din ako ng kama para tabihan at yakapin siya. Sandali lang naman, promise pagbalik ko, hindi na ulit ako aalis. Maluhaluhang sabi ko. Siguraduhin mo lang baby, dahil pag hindi ka bumalik, ikakamatay ko. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya at para na din mawala ang tensyon. Parang ilang linggo lang, hindi naman ako mamamatay. Natatawang biro ko sa kanya. Pero hindi natinag ang seryosong pagmumukha nito. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Seryosong sabi niya at hinalikan ako sa ulo. Naging maayos at masaya ang mga lumipas na araw sa amin. Unti-unti na ding nababawi ni Judah ang lakas niya at talaga namang todo ang alaga at bantay sa kanya ng kambal. Pero kami nila Mami ay todo pa din ang pag-iingat sa banta sa buhay ng kambal. Napagpasyahan na din naming wag nang sabihin kay Judah ang lahat. Hindi pwede dahil hindi pa kami sigurado kung nasa kondisyon na ba talaga siya. Mabuti na lamang at naniwala ito sa palusot kong seminar namin ni Mommy. Ang totoo kasi niyan ay kailangan ko mawala para sa gaganaping operasyon. Hindi ko man ipinapahalata sa kanila ay sobrang kalungkutan ang nararamdaman ko. Alam kong masyado pang maaga para maramdaman ko ang batang nasa sinapupunan ko. Pero ang malamang nasa loob ko siya ay isa ng paraan para maramdaman kong hindi lang ako nag-iisa. May isang buhay pa akong dinadala, pero ang isipin din kailangan ko siyang tanggalin ay nagpapadurog ng puso ko. Huwag kang mag-alala dito iha, kami ang bahala sa'yo. At kung mag-aama mo naman ang pag-uusapan ay makakasiguro kang ligtas sila doon. Payo sa akin ni Tito Romel. Nasa ospital na ako ngayon at nakakonfine. Hinihintay ko na lamang ang schedule na operation ko. Nasa isang private room ako. Ang parents ko at parents lang ni Judah ang nakakaalam, pati na din si Lola at ilan sa mga tito at tita niya. Hindi na kita love, Mami! Hindi na kita love! Sigaw ni Jumad at pilit akong tintulak at lumalayo sa akin. Baby, bakit? Umiyak na tanong ko sa kanya. Pero lalo lang itong nagtago sa likod ni Judah. You lied, Mom! I hate you too! Sigaw din ni Shalene habang karga ni Judah. Agad kumunot ang noo ko. Judah, ano bang nangyayari? Naguguluhan tanong ko. Pero blanco at matigas lamang ang ekspresyon nito. I hate you, Sheila. Mas pinili mong iwan kami. Mas pinili mong batang yan, sigaw niya. Sheila anak, mabilis ako napaupo mula sa pagkakahiga. Isang panaginip. Panaginip lang. You had a nightmare? Malambing na tanong ni Daddy sa akin. Napatingin ako sa paligid at nakitang siya lang ang nagbabantay sa akin. Saglit akong tumango at bumalik sa pagkakahigang nakatalikod sa kanya. May kailangan ka ba? Sabihin mo kay Daddy, okay? Paglalambing niya. Hindi ko pa rin siya pinapansin at mas pinili na lamang pumikit pero nagulat ako nang maramdaman kong humalik ito sa aking ulo at malambing itong hinaplos. Kung pwede ko lang kunin lahat ng sakit na nararamdaman mo ay gagawin ko. Kulang pa nga yan sa lahat ng kasalanan ko, kwento niya. Mas matatanggap ko pa sana kung ako ang naghihirap at hindi ikaw anak. Sana ako na lang. Sana sa akin na lang lahat ng sakit mo. Pagpapatuloy niya at medyo napaos na din ang boses. Ipinagsawalang bahala ko pa din ang mga sinabi niya at mariing pumikit. Ayoko ng drama ngayon. Nang mapansin siguro niyang wala akong pakialam ay umalis na din ito. Maya-maya'y napagpasyahan ko na ding umupo at ganoon na lamang ang gulat ko nang makitang nakaupo si Daddy sa upuan sa gilid ko. Mas lalong lumaki ang mga mata ko nang makita kung ano ang mga hawak niya. Grabe ang pagtatambol ng puso ko. Mabilis na nagtubig ang mga mata ko nang makita kong hawak niya ang lahat ng mga letters na ibinibigay ko sa kanya nung bata pa ako.
Sa tuwing may okasyon o kaya naman ay pagkatapos niya akong saktan o gulpihin, agad gumuhit ang sakit sa aking puso at mabilis na naramdaman ang pamumuo ng kung ano sa aking lalamunan nang makitang isa-isang nagpapatakan ng luha mula sa kanyang mga mata. At masaganang nagtuluan ang sa akin ang sinimulan niyang basahin ng mga ito. Dear Daddy, naiintindihan ko po kung bakit niyo ako pinalo ng sinturon. Naiintindihan ko rin po kung bakit niyo ako ikinulong sa bodega. Kasalanan ko po. Kasalanan ko kasi nabubuhay po ako. Sandali itong napahinto nang gumaralgal ang kanyang boses sa pagbasa ng sulat ko sa kanya noon. Minsan po ay gusto ko na magpakamatay kasi gusto ko makitang ngumiti kayo, Daddy. Kaso napanood ko yung paborito kong pelikula. Kawawa yung matanda doon, walang nag-aalaga sa kanya. Naisip ko po kayo agad, Daddy. Sabi ko sa sarili ko, dapat hindi muna ako mamatay. Walang mag-aalaga kay Mami at Daddy kapag matanda na sila. Kaya naman kahit ano pong gawin niyo sa akin ay okay lang. Basta masiguro kong maalagaan ko kayo pagtanda niyo, Daddy. Pagkatapos basahin ng isang letter na yon ay sinubukan na naman niyang magbukas ng isa pa. Tama na po, madiing sabi ko, pero hindi siya nakinig sa akin. Dear Daddy, happy birthday. Alam ko naman pong hindi niyo pinapansin itong sulat ko. Pero wala na po kasi akong ibang maisip na iregalo sa inyo. Pag po kayo mag-alala, hindi ako lalabas ng kwarto ko para hindi niyo ako makita. Para hindi masira ang araw niyo. Basta Daddy, ang wish ko sana maging healthy ka palagi. Love na love po kita. Sana nandito na lang si Kuya Damian para naman mas masaya ka, Daddy. Kung ang wish mo ngayong birthday mo ay sana mawala na lang ako, ay okay lang. Basta maging masaya lang ang pinaka-love kong Daddy sa buong mundo. Daddy, pwede ba tigilan niyo na? Matigas at medyo tumaas na din ang boses ko. Pero lalo ako nainis nang ilapit nito ang hindoturo niya sa kanyang labi at sumenyas na tumahimik ako. Ayoko na sabi, ayoko na. Tigilan niyo na, please. Agad bumagsak ang balikat nito. Pwede ba? Tigilan niyo ng pagpapaalala sa akin mga masasakit na naranasan ko sa inyo. Ayoko na niyan. Nung sinabi sa akin ng mami mo na buntis siya sa'yo, ay sobrang saya ko. Malaki na noon ang ate Celeste mo. Kaya naman hindi namin inaasahan ang pagdating mo. Sobrang excited kaming lahat noon nung malaman namin yun. Pero nung araw na ipapanganak ka na ay nalagay sa piligrong buhay ng mami mo. Dumating sa puntong pinapili na ako ng doktor kung ikaw ba o ang mami mong ililigtas ko. Sa mga oras na yun ay wala akong pagdadalawang isip. Ang mami mo kagad ang pinili ko. Pero nagmatigas siya at sinabing mag-undergo na lang siya ng cesarean. At least daw doon ay may chance na mabuhay kayong dalawa. Pag-uumpisa niya. Wala akong magagawa kung yun ang gusto niya pero biglang namuo ang galit at takot sa dibdib ko na baka may mangyaring masama sa mami mo. Alam mong napakasama kong ama. Pero ang laman ng bawat dasal ko ay ang mami mo lang. Sobrang hirap na siyang banggitin ng mga huling salita dahil todo na talaga ang pag-iyak niya pero nagpatuloy pa din siya. Sabi ko, sana mabuhay ang asawa ko. Kahit mamatay ng bata ay okay lang, basta buhay lang siya. Ang asawa ko na lang, kahit wag na yung bata. Pero nakayanan niyo. Nakayanan ng mami mo na buhay kayong dalawa. Na makita ko noon ang maamo mong mukha ay halos kamuhian ko ang sarili ko. Paano ko natin nahilingin na sana mamatay na lang ang batang to? Gayong wala naman siyang alam. Wala siyang kamuwang-muwang. Hindi kita malapitan at mahawakan noon. Takot ako na sumbatan mo ako dahil sa hiling kong sana'y mawala ka na lang. Dumagdag pang nangyari sa'yo. Halos hindi ako makahinga dahil hindi naman kita nailigtas. Wala akong nagawa para sa anak ko. Sobrang galit na ang naramdaman ko noon. Kaya po sa kanya binunton. Sumbat ko. Hindi ko na alam ang mga ginagawa ko noon, anak. Patawarin mo ko. Nabulag ako sa galit ko. Pagmamakaawa niya at tuluyan ng tumayo at lumapit sa akin. Wala akong kasalanan, Daddy. Garalgal na sabi ko. I know, baby. I know. Pag-aalo niya. Wala akong kasalanan para iparanas niyo sa akin ng ganun. Wala naman akong ginawa kundi ang mahalin kayo. Kaya kahit sinasaktan niyo ko, ay iniisip kong kasalanan ko kasi pagsusumbong ko. Kung ano man ang mangyari sa akin ngayon, magiging masaya na ba kayo? Hindi ba ito naman ang matagal niyo nang gusto? Ang mawala ako? Agad lumakas ang hikbi nito. Hindi anak, hindi Sheila. Lumaban ka please. Babawi pa si Daddy sa'yo. Babawi pa ako anak. Kung nasabi ko man noon na gusto kong mawala ka, ay sobra kong pinagsisisihan yun.
Mahal kita, Sheila. Hindi ko man maiparamdam at maipakita sa'yo, mahal na mahal kita. Pagmamakaawa niya at mahigpit akong niyakap. Lumaban ako noon para mabuhay. Para sa inyo, Daddy, pero wala naman ako napala. Lumaban ako noon para sa inyo pero kayo mismo. Gustong mawala na lang ako. Sumbat ko sa kanya. Do the same again, baby. Please. Lumaban ka ulit para kay Daddy. Desperadong sabi niya. Napatitig ako sa kanya. Sobrang titig na sinigurado kong tatagos hanggang kaibuturan niya. How can I fight for the same reason? If I'm still broken, I feel so empty, so incomplete. Yan ang naramdaman ko pagmulat ng aking mata. I'm so lucky na nakasurvive ako. Tapos na, natanggal ng tumor sa ovary ko at wala na din ang baby ko. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Medyo may hapdi at kirot pa din akong nararamdaman dahil sa pagkakaopera sa akin. Pero hindi yun. Wala na siya. Wala nang isang buhay pa sa loob ko ngayon. Mag-isa na lang ako. Bilang isang ina, hindi ko na siya mararamdaman. Wala na siya. Wala nang baby ko. Oh, thanks God. Gising ka na, anak. Nakahingang maluwag na sabi ni Daddy. Pero lumaki ang mata nito na makita niyang umiiyak ako. Baby, why are you crying? Makakasama sa'yo yan, anak. Please, huwag ka na umiyak. Nag-aalalang sabi nito tagad akong inalo. Nakatayo siya sa gilid ng aking kama habang marahang hinahaplos ang ulo ko. Shh, you need to rest. Stop crying, please. Hindi alam ni Daddy kung anong gagawin. Helpless. Tinitigan ko siyang mabuti. Did he really care for me? May pake na ba talaga siya sa akin? Mahal na ba talaga ako ni Daddy? Can I be his princess too, like Ate Celeste? I hate myself, Dad. Umiyak na sambit ko. Shh, no baby, don't be. Ginawa mo ang lahat, you tried your best. Pero ito yung best option para sa lahat. You just did the right thing. Patuloy niyo pag-aalo sa akin. I see it, titigan ko pa lang siya mata sa mata, nakikita kong may love at care na siya sa akin. But it won't be that easy. I still want to test him. No, Daddy, natulad ako sa'yo. Sabi ko ayaw kong maging katulad mo, pero ito ako ngayon. Wala nang baby ko. Ang sama-sama kong ina. Nabato siya sa kanyang kinatatayuan at nakatitig lamang sa akin. Gulat sa kanyang mga narinig. Hindi ito kumibo pero bumagsak lamang ang kanyang balikat. Matapos makabawi ay nag-iwas ito ng tingin sa akin na para bang nahihiya siya sa akin at hindi siya makatingin. I'm sorry, anak, at huwag mo sabihin katulad na kita ngayon. You're different, baby. Ang pagiging isang katulad ko'y napakalaking kaduwagan, kahihiyan at hindi ka ganun. Madamdaming sabi nito sa akin, kahit medyo naging mailap ay walang ginawa pa din si Daddy kung hindi ang alagaan ako. Sinabi niya na ding hindi niya pinapayagan si Mommy na dito matulog sa ospital dahil masyado itong nakakapagod. Nagpapalit lamang daw sila pag kailangan niya ng pumunta sa opisina. May kailangan ka na ba, anak? Sabihin mo sa akin. Daddy, wala pang ilang minuto nang tinanong niyo yan sa akin. Can you just calm down? Magsasabi naman po ako kung may kailangan ako. You don't need to ask me. Time to time. Suway ko dito. Dahil sa ginagawa niyang yan, ay ako ang napapagod sa kanya. Hindi man lamang nito magawang umupo. And I bet nakukulitan na din yung doktor sa kakatanong niya. Sorry. Medyo napatawa pang sabi nito at saka umupo sa may sofa. Sabik lang naman akong alagaan ka, anak. Alam mo na ang daming panahon ang nasayang sa ating dalawa. Ayoko namang may masayang paulit kahit isa. Patuloy niya na hindi ko pinagbigyan pansin at tinalikuran na lang. Pagkagising ko'y agad kong naamoy ang asim ng sinigang. Amoy pa lang ay alam ko na si Mommy ang nagluto nun. Sheila, baby ko. Masayang tawag nito sa akin at saka ko mabilis na dinaluhan. Hinalikan muna ako nito sa ulo bago tinulungang makaupo. Mabuti naman at okay ka na. Grabe anak, wag mo nang ulitin yun ha. Kung may naramdaman kay sabihin mo agad sa amin nang mabilis nating maagapan. Nag-aalalang pangaral niya sa akin. Tipid akong ngumiti sa kanya at tumango. Nagugutom na po ako, Mommy. Parang batang sabi ko habang nakahawak pa sa tiyan. Napangiti naman si Mommy at ginulo na lamang ang buhok ko. Pero nang ihahanda niya na sana makakain ko ay agad sumingit si Daddy. Ako nang maghahanda ng pagkain niya. Sige lang at mag-usap lang kayo dyan. Sabi nito na hindi malang matapunan ng tingin si Mommy dahil busy siya sa pag-aayos.
Kibit balikat na bumaling sa akin si Mommy. Mami, pwede ko bang makausap si Judah at ang mga bata? Of course, Iha. Naubusan na nga ako ng palusot sa mag-ama mo. Napakakulit at sila na mismo ang tumatawag sa akin. Masayang kwento ni Mommy habang nagtitipa sa may cellphone. Here, nakangiting abot niya sa akin. Lola, gising na po ba si Mommy? Hindi na po ba siya busy? Agad bumungad sa akin ang maotoridad na boses ni Jumad. Baby! Mommy? Daddy! Shilin! Si Mommy na to! Sigaw nito sa kabilang linya. Napatawan na ako na agad kong marinig na parang may natumba or something. Hello Sheila, baby. Bakit ngayon ko lang tumawag? Nag-aalala ko sa'yo. Galit ngunit punong-puno ng pag-alalang sabi ni Judah. Daddy, give me the phone. Kausap ko pa si Mommy. Ang daya mo po. Dinig kong pagmamaktol ni Jumad sa kabilang linya. Shh man, si Daddy muna, okay? Suway niya dito na agad minaktolan ni Jumad. Narinig ko naman ang sweet na boses na anak kong babae na bahagya nitong tinawanan ng kuya niya. Ano Sheila, magsalita ka nga. Ni hindi mo malang magawang tumawag dito. Kami pa ang kailangan tumawag sa'yo. Dapat talaga hindi nakatapinayagan dyan eh. Himutok ni Judah. Sorry, medyo busy kasi dito. Pero syempre, miss ko na kayong tatlo. Sagot ko sa kanya kahit medyo naluluha na. Miss mo na pala kami eh. Bakit hindi ka pa umuwi? Galit na tanong niya pero tinawanan ko lang. Malapit naman na. Huwag kang nga sumigaw dyan. Okay ka na ba? Magaling ka na? Pangangamusta ko sa kalagayan niya. Of course, ang gagaling kayo ng mga nurse ko dito. Pagbibida niya. Nginitian ko na lamang ang sinabi niya kahit hindi niya ito makikita. Miss na miss ko na silang tatlo. Kung alam lang din siguro nila, ang kalagayan ko'y paniguradong gagaling ako agad sa pag-aalaga ng tatlong yun. Sorry, Judah. Ha? Para saan? Bakit Sheila, iiwan mo na ba kami? May lalaki ka na dyan? Hindi ka na babalik? Aabandonahin mo na kami? Out of nowhere na tanong niya. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Naiinis na natatawang tanong ko sa kanya. Ikaw ano bang ikinakasorry mo dyan? Wala, gusto ko lang mag-sorry. Gusto ko mag-sorry dahil naglihim ako at dahil wala siyang alam sa nangyari sa anak namin. Miss na kita, hindi mo ba ako namimiss? Pagmamaktol nito sa kabilang linya. Siyempre, miss ko na kayong tatlo. Sabi ko, miss na kita Sheila. Ako lang, hindi kami tatlo. Sasagot na sana ako sa kanya nang marinig ko na naman ang frustrated na hinaing ni Jumad sa kabilang linya. Ang daya mo po talaga, Daddy! Mga ilang oras din kami nag-usap ni Judah at ng mga bata. Patuloy pa din ang pag-aagawan ni Judah at Jumad sa cellphone kung sinong kausap sa akin. Kami naman ni Shilin ay napapatawa na lang. Sumenyas si Mommy na magpapaalam na muna daw ako para makakain. Nung nakausap ko sila ay nawalang nararamdaman kong gutom kaya hindi ko na napansin na nakahandang pagkain sa aking tabi. Kumain ka na marami anak. Alam ko namang miss mo na si Judah at ang kambal. Sabi ni Mommy at inayos ang tray ng pagkain na malapit sa akin. Hindi na masyadong mainit ang sabaw anak. Gusto mo bang ibili na lang kita? O ipainit na lang natin sa may kitchen? Suwesyo ni Daddy na inilingan ko na lang dahil nagumpisa na ako sumubo. Si Mommy at Daddy lang nag-uusap habang kumakain ako. Pero hindi nakaligtas sa akin ang pagsulyap-sulyap sa akin ni Daddy. Sabihin mo kung ubos na ang tubig mo at sasalinin ko. Nakangiting sabi niya, bahagya lang akong tumango dahil sa paninibago sa pakikitungo niya sa akin. But Judah should know. I know mom, but not now. Pag okay ng lahat, pag stable na, sagot ko. Are you still worried about the threat? Nag-aalalang tanong ni Mommy. Of course, Mom. Ang kambal ang pinag-uusapan natin dito. Hindi pwedeng maging kampante lamang ako lalo na't nalaman kong nawawala si Yuri. Problemadong pahayag ko. Don't worry baby, nothing will happen. We will all protect you and the twins. Paniniguro ni Mommy. Ilang araw pang lumipas ng pananatili ko sa ospital. Sabi naman ng doktor ay magpatuloy ko lang pagpapahinga ko. Dinalaw na din ako ni Lola at Mami Ellie kasama si Tito Romel. Pinilit ako ni Lolang sabihin kay Judah ang lahat pero sinabi kong hindi muna sa ngayon. Kagagaling lang din niya sa aksidente. Hindi sila masyadong umimik tungkol sa pag-a-abort ko sa bata. Kaya naman hindi na lang ako nagsalita. Judah's POV. Saan kayo pupunta? Tanong ko kina Mami at Lola. May bibisitahin lang kami sa ospital. Medyo alanganing sagot ni Mami. Sino? Ang dami yung dala. Puna ko sa basket ng prutas na dala nila. Kaibigan lang.
Nakayukong sagot ulit ni Mami sa akin. Ano ba problema niyong dalawa? Bakit hindi kayo makatingin sa akin? Natatawang punak ko dahil kahit si Lola na tahimik lang ay sa iba at malayong tingin. Wala anak, sige aalis na kami. Pag-iiba ni Mommy ng topic, hihilahin na sana siya ni Lola nang hindi ito natinag sa kinatatayuan niya. May tinatago ba kayo sa akin? Tanong ko dahil may iba akong pakiramdam sa inaasal ni Lola. Ano ka ba anak? Wala. Natatawang sabi pa ulit ni Mommy. Tell him Ellie, hindi na bata yung anak mo. Hindi na mo pwedeng asawa niya na lang palagi ang naghihirap. Kailangan siya ni Sheila. Seryosong sabi ni Lola kahit hindi sa amin nakatingin. Anong meron? Bakit nasali si Sheila dito? Ano ba talaga nangyayari? Tell me please. Nagugulo ang sabi ko. Kung akong tatanungin mo iho, ayoko magsinungaling sa'yo. Pero ayoko ding sirain ang pangako ko kay Sheila. Singit ni Lola at nag-walk out na. Agad ko namang binalingan si Mommy na naiwang nakayuko sa harap ko. Mom? Sheila's POV. Excited ka na umuwi? Tanong ni Daddy habang inaayos niya ang mga gamit ko. Tumango lamang ako sa kanya habang nakaupo sa may hospital bed. Ayaw niya akong patulungin. Siya na daw ang bahala sa lahat. Si Mommy naman ay abala sa bills namin. Pinapanood ko lang si Daddy na mag-ayos ng gamit ko, kaya naman dahil sa wala na akong magawa ay bahagi akong itinaas ang damit ko para silipin ang tahi ko. May takip ito pero kitang-kita mo kung gaano kalaki. Kung sa bahay ka na lang kaya muna dumiretso anak. Sigurado kasing mapapansin pa ni Judah yung panghihina mo. At sigurado kung dahil miss na miss ka na nun ay baka bigla ka na lang hubaran. Natatawang biro niya. Gusto ko sanang tumawa pero nakakaramdam ako ng konting kirot sa tahi ko. Si Daddy talaga? Mahinang bulungkot na payuko na lang. Ngayon lang kami nag-usap ng ganito tapos yun pang topic. Ramdam ko tuloy ang pamumula ng aking pisngi. If I can turn back the time, sana binigyan ko yung sarili ko ng oras na alagaan ka, protektahan at mahalin. Sana hindi na lang ako naging madamot. Sana kahit papano ay binigyan kita ng pagmamahal at aruga ko. Sorry baby, alam kong huli ng lahat dahil nagawa ko na. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataong bumawi ay gagawin kong lahat kahit buhay ko pang kapalit. Umiiyak na sabi ni Daddy. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong kinilabutan at parang may namuong kung ano sa lalamunan ko. Daddy naman, kahit naman hindi pa kita tuluyang mapapatawad, ayoko namang mawala ka. Gusto ko lang bigyan yung sarili ko ng oras. Oras na makalimot para sa second chance na ibibigay ko sa inyo. Wala nang bakas na nakaraan. I love you po Daddy, kaya wag niyo po sabihin yan. Maluha-luhang sabi ko't saka ako na ang yumakap sa kanya. Kahit anong pilit kong pagmamatigas, iba pa din talaga kapag taong mahal mo na ang pinag-uusapan. Mahal na mahal kong Daddy ko. Kahit ganito man ang nararamdaman ko, alam ko sa puso ko matagal ko na siyang napatawad. Mahigpit na yakap agad ang ibinigay ko sa kanya. Pero naputol yun nang biglang bumukas ang pintuan. I'm sorry to interrupt you. Nakanguso pero nangingiting sabi ni Mommy. But you need to sign something Daddy. Malambing niya tawag nito kay Daddy. Bago tuluyang umalis ay pinahida niya muna ang pisngi kung basa ng luha. Huwag ka na umiyak baby ko. Sige ka, papangit ka niyan. Natatawang suway nito sa akin at tinalikan ako sa noo. Nakangiti ako nakatingin sa pintong nilabasan nila Mommy. Ang sarap sa feeling pero naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang tumunog ang cellphone. Agad ko tong sinagot na makitang si Mommy Ellie ang tumatawag. Hello po Mommy. I'm sorry Sheila iha, nasabi ko. Natataranta at nag-aalala lang sabi nito. Ang alin po, pagtataka ko. Si Judah, alam na ni Judah at kung hindi ako nagkakamali ay papunta na siya dyan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kabastusan man ay nabitawan ko ng cellphone at hindi man lang nakapagpaalam kay Mommy Ellie. Anong gagawin ko? Problemadong tanong ko sa sarili. Hindi ako mapakali. Pero hindi ko pa masyadong kaya. Paano ko sasabihin kay Judah? Paano? Lalong lumakas ang pagtatambol ng puso ko nang pumihit ang doorknob. Parang sasabo na ito sa lakas ng isiping nandyan na si Judah. Pero kakaibang kilabot ang naramdaman ko nang hindi si Judah ang pumasok sa aking kwarto. Hello, little Sheila? Ate Yuri? Anong mangyayari kay Sheila ngayong si Yuri, ang taong pumasok sa kanyang kwarto? Manganib kaya ang buhay niya? At si Judah, mapuntahan kaya niya agad si Sheila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.